What's up guys? Welcome to Kuya Maki TV. So, nandito ako ngayon, kasama ko si MJ. So, MJ Lustado. Hindi ako magbibigay. Tatay ang lahat, hindi magtitipid. Gagawin ang dapat kong gawin. Alam ko na magagawa ko rin. Balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Alam Michael Jordan lumais ko. Kilalang magaling. Pagdating sa ring, balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Kaya yung tsaga ko tina-times 4. Rat-rat lagi parang rifle. Huwag na huwag ka kakagat sa fake. Iwas ka sa foul. Huwag kang makampante. Ingat sa gulay. Huwag puro atake. Aralin dumipensa. Minsan din depende yan kung ano ka pumersa. Minsan kayo lang patay ng pasensya. Isa yan sa mga pangunahing diferensya. Pag natambakan ka na doon ka mag-apit. Pero pag nakalaman ka na nakakampante, sana kuha mo yung punto. Mula simula hanggang sa dulo. Dapat isadya ko yung laro mo. Dapat lagi nakatulog kada minuto. Balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Hanggang Michael Jordan lumais ko. Athlete and champion ng UAP season 86 and 87. Juniors, kung di man ako nagkakamali, yung juniors is yung 86 and then yung seniors niya is yung 87. So, yeah, nandito si MJ to share something about na it might help you guys to achieve your goals. Yeah, let's start. MJ, para sa'yo, what's Taekwondo for you? For me, Taekwondo is more than martial arts kasi doon ako nakagawa ng mga kaibigan, ganun, mga tawag dito, mga mentors ko, mga coach ko, ganun. Basta madami ang naging kakilala sa Taekwondo, kaya more than martial arts talaga para sa akin yung Taekwondo. Tsaka narinig ko sa'yo, parang ano mo yan bread and butter mo siya. Yeah. Kahit naman din ako kung babalikan ko rin yung playing years ko. Kasi ganun din ako parang yung Taekwondo rin yung nagpapaaral sa akin. Oo. Kung wala din yung Taekwondo, di ko rin alam kung ano yung field kumbaga ano yung field ko ngayon. But anyways, what makes you join Taekwondo pala? Parang ano yung nag-encourage sa'yo para mag-push dito sa Taekwondo journey nito? Ay, ito medyo exciting yung kwento na to kasi medyo witness mo yung yung dun sa dati natin bahay sa dulo, di ba? Para kami kasi sa Floodway kami nakatira yung mga tawag dito, mga bata dito, mga warrior no? Diba? Kumbaga parang streets yung sinasabi mo, parang kanto no? Oo, kanto. Yung mga kanto game ganun, di ba? Dati meron kami makikita mga tumbang preso, mga ganun. Naalala ko yan, parang sa amin meron kaming agawan base. Agawan base yan. Meron kaming yung malis taya, diba? Yung tag game, batuang bola, ganyan Saka mga Chinese garter, mga ganun. pero pambabae na yan. Mga dampa, ganyan. Sa amin parang nagkaroon kami ng game doon. Kasi sobrang dami bata doon Nagkaroon kami ng game na parang agawan base nga. 'Di ba yung game na yun parang tapos kakapit ka sa base mo. Kasi parang ano yan dalawa kayong grupo. Tapos parang kukuha kayo ng base nyo. Parang sino yung makatag doon sa base nila. Panalo. Ayun, parang nag-start yun parang sa amin, 'di ba? Taya, ganun. Pinalitan namin ng sipa, ganun. Sipa. Imbis na parang tag siya. Naging parang papaa, ganun. Papaa yung kumbaga, 'di ba? Tatayin mo kamay. Ang doon gagawin mo, tatayin mo siya ng paa. So pag tatakbo ka doon, syempre tapos excited. Tapos yung mga kalaro mo susubsob na gano'n. Ayun, syempre hugot na yan, gano'n. So nangyari doon, 'di ba? Hanggang sa tumagal, parang gano'n yung laro namin. Parang iniba namin. Parang ginawa namin na parang 'di ba, base ang una noon, parang pag lumabas ka dito, labas dito, parang laban.
Hanggang ano, tapos tumagal na ganun, ginawa na, wala ng base. Talagang Parang sipaan laban na, na talaga, oo. literal. Sipaan na literal. Tapos, syempre, ako, pagkagising ko, wala nang toothbrush, tsaka almusal eh. Kumbaga, pagkagising ko, rekta na eh, sa tapat na ng bahay, nagsisipaan na agad eh. Parang umaga pa lang, game na. Tapos, after nun, tawag dito, parang pati mga magulang doon sa dulo, ano sila, sumuporta sila, umikot sila sa amin. Ginawa nila kami ng ring. Parang arena. Oo, arena, ganun. Mga nakaganon sila. May mga nag-cheer pa sa akin. Go, MJ, kaya mo yan. Eh, ako yung pinakabata eh. Tapos, ang ano ko pa dati yung bata, lagi nakaganon. Yung parang dead kid ako yung bata. Mga ano ko doon, matatapang. Matatapang na yung ano eh. Kumbaga mga kalaro na ng kuya ko yun eh. Mga kalabang ko doon. Eh, ako, sikat ako eh. Ang pangalan ko dati, Man-E. Man-E. May code name eh. Kumbaga, parang assassin eh. Si Man-E yan. Tapos nakaganon ko yung damit ko. Lagi yun. May ilag pa akong ganun-ganun. So, ayun nga. Parang, mabalik tayo dun sa tanong. Parang, ayun yung parang, kaya ako nagustuhan yung taekwondo. Kasi, taekwondo na kayo nun, di ba? Taekwondo na, pati si... para sa audience natin, para hindi kayo malito. Kasi si MJ, kapatid ko siya. So, yun, parang kami rin yung nagtutulungan sa sa taekwondo niya. Yeah, with thanks din kay Sir Eric Go, na aming instructor. Parang sa'yo, yun yung bagay na nag-encourage sa'yo mag-join ng taekwondo. Eh kasi 'di ba sa'yo parang sa kung fu sa'yo, 'di ba? Oo, sa akin. Hindi, tama, buti binanggit mo 'yan kasi ako naman ang reason kung ba't ako nag-join ng taekwondo, medyo funny siya ng konti. Kasi akala ko kasi yung taekwondo nun, akala ko kung fu. So, time namin, mahilig kayo manood nila mama ng ng Chinese movie na mga Shaolin monks, yung mga ganun. So, sabi ko, gusto ko rin lumilipad sa ere. So, nag-join ako sa taekwondo. And then, yeah, lately, na-realize ko, hindi pala ito kung fu. Taekwondo pala ito. Mabalik na din sa UAP, no? Sabi, can you please tell us something about yung mga pinagdaanan mo before ng UAP season? Ay, yung preparation namin. Yung mga preparations mo, something ganun. Yung preparation namin, sobrang, talaga eh, disiplina talaga eh, kasi yung coach namin talagang, sobrang, pagdating sa training talaga eh, ganun sa amin, tapos, sobrang ganda ng program namin, yung pinaka, sa amin, parang advantage namin, sobrang ganda ng program namin, kumbaga, pag Monday ganto, pag Tuesday ganto, pag ganyan. Hindi laging yung training parang sobrang taas, parang ganun. Kaya nandun yung tawag dito, nakapag-rest na mabuti yung katawan namin, nakakabanat kami ng ayun, sobrang ganda. Tapos yung preparation ko nun parang sobrang boost talaga eh. Talagang all out kung all out eh. Sobrang hirap nung pinagdaanan namin yan, yung preparation namin. Pero tawag dito, thank you pa rin dun sa nakuha naming result. Kahit hindi namin nakuha yung championship, masaya pa kami sa nakuha namin na first runner-up. Yeah. Oo nga, katulad ng sabi ko sa'yo, yung comparison really kill happiness eh. So parang kung ano yung nakuha natin, maliit man o malaki, parang dapat talaga, tingin ko is maging thankful pa rin. Kasi para continue eh. Yung laging sinasabi sa amin ng captain namin eh, na sobrang parang nakaka-touch talaga, parang thank you tayo sa nakuha natin ngayon. Ito, bawi tayo. Hindi siya kasi yung captain namin, hindi siya yung sisi. Yung sisisihin ka niya. Talo ka kasi. Ganito. Nandiyan na yan eh. Oo. Siya, move on na tayo. Ganun. Parang ayun yan, nandiyan na yan eh. Move on tayo. Tapos, parang, nandun yung captain namin, parang nagigil siya manalo, gano'n. Parang kahit hindi namin nakuha yung championship, may mga labang pa kami. Talagang, go kung go siya eh. Sobrang thankful kami sa captain namin. Yun yung, good leadership din talaga. Hindi, malaking factor yun. Kung ako naman, Christian rin yun, kaya ayun yung mga kagandahan talaga din. Pag mga Christians din, generally, kahit naman iba, pero, kasi yan, may mga base na yan eh. Kumbaga, meron na silang
kumbaga naituro na talaga sa kanila yan eh. Simulang maliliit pa siguro sila. Anyways, yung leadership talaga, nagdadala talaga din yan ng team. Kung mahina yung team captain, tapos, hindi niya mag-guide yung team niya eh. Sa team, napaka-importante ng captain. Tingin ko, isa sa pinakamabigat na role ang captain. Bukod sa instructor, sa mga coaches. Tingin ko yung captain kasi isa rin siya sa pinakamaano ng role. Kasi kailangan niya kahit na nasa na yung teammate niya, talagang parang lose hope na. Kailangan mo humanap ng way para mabalik mo siya sa track eh. Bawal ka maging mahina yung loob pag hindi man ako naging official captain, pero no, playing years ko, nag-try din ako eh. Di ba, ikaw yung maingay dun eh. Parang Mr. Hype Man ka dun eh. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi mo. Okay din yun. So, mahirap din yung pinagdaanan nyo eh, preparation nyo eh. Tingin ko eh. Wala namang madali eh. Ang discipline, nagising ka ng ganito, may school ka pagkain mo pa, workout ka pa, tapos lose weight ka pa. Sobrang, ayun talaga, hirap talaga. Para sa akin, lose weight, hirap talaga eh. Talagang disiplina sa kain. Doon ako masyadong, parang weak ba? Gano'n eh. Sa down. Kumbaga, training ko, sige. Biglang, yung disiplina sa kain, biglang gano'n eh. Sabi nga rin nila pag hindi lang yun sa training. Yung condition mo, hindi lang yun sa training, sa kinakain mo, sa tulog mo, sa disiplina mo. Kasi training ka ng training, pero yung pinapasok mo naman sa katawan mo is hindi okay. So, may effect pa rin yun sa overall performance mo. Kulang ka sa tubig, dehydrate ka. Kung ano na kinakain, mahirap. Yung naglalaro ka, importante, puro tubig ka talaga. Tubig. Hindi ako expert sa nutritionist or sa mga pagkain, pero sa tagal natin naglalaro, na makikita rin naman natin yung dun eh. So, anyways, ang ganda nung sinabi mo kanina, yung preparation eh, no? Pero syempre, ang alam ko din dyan, may mga failures din kayo eh. May mga struggles din kayo na pinagdaanan. Pwede mo bang i-share sa atin yun, yung mga failures? Sa akin, pinaka-unang struggle ko talaga, lagi kong struggle to, na hindi ko pa sure kung na-overcome ko, pero feeling ko na-overcome ko na. Parang, mababa yung tiwala ko sa sarili ko talaga. Yung self-confidence mo. Self-confidence ko, parang mababa talaga. Tapos, wala akong tiwala sa bala ko, sa mga sipa ko, ganito, ganyan. Parang, ako kasi feeling ko, iba kasi yung laro ko eh, parang, nahihirapan na mag-flicker kasi hindi ako ganun flicker yung parang front leg nahihirapan ako kasi hindi ako ganun ka-flexible eh. Kasi aminin ko, di naman rin ako ganun katangkad talaga. Tapos, parang, ayun yun, parang sorry na, tutuloy tayo. Parang ang ibig mong sabihin yung hindi yun yung playing style mo. Parang manual ka maglaro eh, nandito pa rin yung pagka-old school. Parang, ayun sa akin. Nangyari sa akin nun, parang, kinukumpara ko yung sarili ko kung kani-kaninong player. Tapos, parang, doon na nag-start na nawalan na ako ng sarili kong laro. Parang, uy, ang galing mo. Parang, wala ako niyan. Ganun. Ayun yung pinaka-struggle ko talaga. Pero, thank you sa coach ko, ganun. Tapos, thank you rin sa mga seniors ko, captain ko, na tawag dito, na nagpapalakas ng loob ko pa rin, na nagtuturo pa rin sa kanya na nagre-remind sa akin kung ano talaga, kung saan ka magaling, saan ka malakas, ganun. Struggle ko yun eh. Tapos, pinaka-struggle ko pa, kasi natalo ako sa juniors kasi parang, iba eh. Kasi doon parang, pag kaya may overpower yung kalaban mo, go eh. Hindi sila, kumbaga sa juniors, hindi pa ganun matured maglaro eh. Wala pa doon yung talino, ganun. Yung gulang. Kumbaga lahat, malalakas lahat, bakbakan. Pero wala pa doon yung gulang talaga eh. Ayun yung pagka-seniors ko, doon ko na ramdaman eh. Na lahat ng weakness ko talaga.
katulad nung CPJ ko kasi, di ba, nasabi sa'yo, parang pangarap ko talaga makalaban yung idol ko nun eh. Kaso, di ako maabot eh. Natalo ako sa semifinals eh. Ang weakness ko talaga nun, yung out-in. Ewan ko, late ko na siya nalaman. Late na rin si Coach, parang napapansinan ni Coach eh. Yung una pa lang eh. Na weakness ko talaga yung bulag talaga ako dun sa sipang yun eh, sa out-in. Tapos, parang sa sarili ko naman, parang struggle ko parang sa crowd. Alam mo, kunyari, naglalaro ako dito. Tapos nandito yung crowd. Parang nag-cheer sila. Tapos maririnig mo kung ano yung sinasabi. Tapos ako, di ba, ang daming gusto manood ng laro ko. Ganun. Parang, alam mo, parang natatakot ka out of, di makapag-perform ng maayos. Parang ganun. Natatakot ng ganun. Parang sa sobrang natatakot ako magkamali. Ayun yun. Parang struggle ko rin yun. Natatakot ako magkamali. Natatakot akong hindi makapag-perform na maayos. Struggle ko yan. Kaya yung may crowd doon, parang sirang-sira yung laro ko kung ano na ginawa ko nun. Ganun. Tapos trinay ko, inayos. Parang sinabi ko yan eh sa mentor ko, sa coach ko. Alam mo, sinabi ko rin sa iyo, di ba? Yeah. Sinabi ko yan, struggle ko, ganyan. Tapos parang isa pang beses parang kinumpara ko yung sarili ko sa kababata kong kapatid eh. Eh di ba si Angelo, sobrang lakas ni Angelo. Halos wala atong talo si Angelo sa juniors. Ano rin siya ng NU tsaka national team. Sobrang kinumpara ko yung sarili ko sa kanya kasi parang naano ko sa kanya eh. Parang yung pagka-title mo ng kuya, sabi ko, nag-study kami, parang iba. Study sparring. Sabi ko, hirap pa ako lagi na-scorean na. Tapos nakita yung sparring ni Angelo, struggle sa kanya lahat. Talagang kahit mga seniors, nakakasabay. Sabi ko, ang galing. Parang dun na, parang tinake ko yun as a challenge na, sabi ko, ako din. Pero in a good way. In a good way. Proud ako sa kanya nun. Sobrang proud ako sa kanya. Yung parang ginawa mo siyang standard. Ginawa ko siyang standard. Sabi ko, siya rin pinupush niya ako eh. Sabi niya, kuya, ganito ka. Kuya, malakas ka. Yun yung maganda pag may kapatid ka na alam mo yung parang parehas kayo ng pinagdadaanan eh. Kasi parang hindi ka na nalulost track. Parang tinake ko talaga yun as a challenge. Tapos, ayun, talagang nag-focus lang ako nun. Parang tinanong ko yun eh. Parang, hindi. Sinabi ni coach na, tsaka ng captain ko na, mag-focus ka sa sarili mong laro. Mag-focus ka sa strength mo. Alamin mo yung strength mo. Ako mismo sa sarili ko, pinapanood ko yung old videos ko. Nanood ako. Sabi ko, ganito pala ginagawa ko, ganito pa. Pero kasi may mga galaw ka ng juniors mo na mahirap na sa seniors. Kasi nga, iba na sa seniors talaga eh. Parang ganun. So, nagtanong ako kay coach. Sabi ko, coach, anong strength ko? Ano ba yung sipa ko talaga? Ganito. Lagi yung nire-remind din eh kapag competition. Lagi yung nagpaparemind sa kanya. Sabi niya, malakas yung tadjak mo, malakas yung sidekick mo, punch ka, skip rounders ka, ganyan, may ikot ka, bullet, ganyan, mabilis ka. Kumbaga, full package na eh. Ang tawag niya nga sa akin, full geared eh. Full geared. Ang kailangan, parang ang pinakakailangan mo na lang, kailan mo siya malaman kung kailan mo siya gagawin. Kailan mo siya gagawin. Ayan, struggle ko rin yan. Parang, nandun yung timing, pero wala ako sa distansya, tas lagi akong, minsan, di ba, mga player, parang nadadala sa emosyon, ganun, di ba? Ayaw mo na yan. Emosyon, tapos, nandun, kasi yung kaba, yung pressure, parang normal na siya eh, di ba? Normal na, kahit yung kalaban mo, may ganun pa rin. Pares naman ba? Tingin ko both sides pares naman. Di ba, both sides pares? Kumbaga, ako, napipressure ako sa'yo. Pero siya rin, napipressure din siya. Siguro, magkaiba lang ng level. Parang, pagka player ka, parang, lalo na UAP, yung malalaking league, iba pressure, sabi ko, iba ang pressure ng UAP ng seniors kung ikukumpara mo sa juniors. Ayan, parang, yan yung mga struggle ko eh. Ayun na, parang pero paano ka nung
paano ka naka-move on or ano yung mga ginawa mo para maging better ka pa? Una siya, Pero sorry, putol kita lang. Nabanggit mo kanina, parang ano na yun, actually parang nasagot mo na rin eh. Ang ginawa mo pala nung sa kwento mo is yung nagtitingin ka ng video, no? Parang ina-analyze mo yung laro mo. Oo. Parang tinitingnan mo kung saan yung mga spot na parang medyo rusty ako dito. Medyo parang mahina ako dito sa part na to. Medyo kinakalabang ako dito sa ano na to. Tapos nabanggit mo rin yung nagtatanong ako kay coach, no? Kay coach. Maganda yon yung mga tanong na yon. Kasi tingin ko mga problema sa ibang mga athlete ngayon. Parang ginagawa na lang nila yung taekwondo eh. Pero hindi nila tinitake seriously. Parang training, that's it. Parang ganun. Talo, that's it. Manalo, okay. Alam mo yung parang umaasa na lang sa mga tsamba. Yung parang, alam mo yung bahala na si Batman. Pag ganun. Manalo, matalo. Ganun eh. Pero dapat yung mindset ng atleta, siguro kung meron man tayo may share sa mga audience natin is yung ano eh. Ito dapat yung take nila ng serious yung yung taekwondo nila. No? Sa akin yun, every time na natatalo ako, parang, sa akin kasi kung emotion, sa'yo ko lalapit. Ganyan ako eh. Kapag, kunyari, yung mga laro ngayon, lalapit ako kay coach. Lapit ako kay Kester. Kay coach, di naman pwedeng lagi kasi hindi lang naman ako estudyante ni coach. Malapit ako dun sa captain namin. Minsan, dun sa dati kong coach, si Coach Jeff. Ganyan ginagawa. Tapos, nanood ako ng video. Nanonood ako ng, international yung mga words. Yan sila, Partagion. Yan, favorite ko yan eh. Yung mga, alam mo yung malalapit sa yung laro, ay yung pinapanood ko eh. Sabi, kasi hinahanapan ko kung paano ko malalabas yung potential ng laro ko talaga. Ayun yung pinaka-goal ko eh. Tapos, one time ata, parang pangit kasi yung sobrang node pala. Nasabi sa akin yan nung teammate ko kayo makina, taga, USA, si Kenneth Benavides, na pangit pag, lagi ka nanonood ng laro. Literal. Kasi, parang, yung ibang style, kunyari, gantong style, tas ihahalo mo ng ibang style, parang mahirap yung hindi match eh. Nakukuha ko na ibig mong sabihin. Parang nawawala yung identity mo. Parang copycat ka na lang. Ayun, parang copycat ka na lang. Nawawala yung, hindi parang yung mo, yung sarili mong laro, nawawala talaga eh. Parang, after nun, doon ko talaga na-realize na, may sarili ako eh. Parang, kumbaga, si MJ Lustado na ako. Ngayon si MJ Lustado na ako, ganun yung tinatak ko. Ito yung pinapractice ko lagi na sipa, ganito, ito yung bagay sa akin. Parang ganun ako eh. Parang, ako si Boy Tanong talaga. Si Boy Tanong talaga ako. Kasi, gustong gusto ko talaga eh, yung manalo talaga. Gustong gusto ko. Ngayon nga sabi nila yung parang pag gusto mo, gagawa ka ng para ayaw mo, marami kang dahilan. Pero, di ba, kahit na in spite na ganun yung mga pinagdaanan mo, yung mga struggles ng team nyo, no? Nagawa nyo pa rin manalo eh. So, ano naman yung feeling nung parang, ito na lahat yung workout mo. Parang ito na lahat yung pinagpagawa mo. So, ano yung naramdaman mo nun talaga? Ay, yung una nun, talaga, yung natalo kami. Kasi, pagkatalo namin, meron pa ata kaming 2 laban eh. May 2 laban pa kami after namin natalo. Sa UAP ba parang round robin? Round robin. So parang kahit matalo ka na, makakapag-ano ka pa. May chance pa rin na mag-champion ka pa. Oo, parang ganun. Okay. Parang anong nangyari dun? Parang, di ba natalo kami? Parang, ayun nga, parang lahat ng pinaghirapan namin, feeling ko pero sila hindi siguro. Ako, feeling ko sa sarili ko, parang gumuho yung parang lahat ng pinaghirapan namin. Kasi sinabi rin sa amin yun ng assistant coach na, yung pinractice nyo? 5 kayo, ganyan. Parang ganun. Parang sa akin sobrang sakit nun eh. Hindi. Kasi parang hindi ako nakapag-perform eh. Kasi isa ako sa, parang syempre, kaya nga ako nilagay dun sa, na yun eh, sa position na yun kasi alam nilang parang aasahan ka nila eh. Kapag trabaho mo na yun. Kapag para sa akin, hindi ko nagawa yung trabaho. Parang sobrang sakit. Ganun. Parang mission failed. Mission failed talaga. Parang lugmak talaga ako nun. Mission failed.
after nun, ayun nga, pinupush kami, nasabi ko kanina, parang pinupush kami ng captain namin, tapos, parang, sa gilid lang ako, nag-isolate muna ako, nire-relax ko yung utak ko, sabi ko, move on tayo. Ano natin, di pa tapos yung trabaho natin, ano ba yung sabi ni Kobe, Parang, job's not finished. Tapos, sabi, sige, di pa. Parang, sabi ko din, gumanon. Sabi ko, tapos, parang gumanon, sabi ko, game na. Wala nang mawawala eh. Sabi ko, game na. Kumbaga yung confidence ko talagang, sinabi ni coach sa akin na, i-enjoy mo. I-enjoy mo yung laro. Sa enjoy ko pa. Sipa, ganito, ganyan. Shot kung shot. Talaga. All out talaga. All out talaga. Parang gumagalaw pa ako. Parang hinahype ko yung sarili ko. Shot kung shot talaga. Tapos, ang ganda nung para sa akin ang ganda ng performance ko last 2 games noon. Tapos, sobrang saya. Tapos, dumating pa yung yung time na yun. Kasi yung kalaban ko kay Mac, siya, 4-0 siya. Yung tumalo sa akin, parang, tawag dito. Alam ko, ginap niya ata yun eh. Kung di ako nagkakamali. Ginap niya, parang 2 round or 1 round. Siyempre, nakaka-pressure rin. Matagal na rin siya din eh. Tapos, nandun yung pressure, nakita ko siya maglaro eh. Sabi ko, parang, sige. Sabi ko, sige. Tapos, naglabang kami. Sabi ko, nandun yung pressure. Sabi ko, balik ulit sa mindset, enjoy lang, walang pressure. Yun lang. Yung una. Kasi makakapag-isip ka na maayos. Tapos, nandun yung confidence ko, sapak. Talagang 100, buo yung tiwala ko dun sa ginagawa ko. Parang, alam ko sa sarili ko mismo na, alam ko yung ginagawa ko. Parang, sugod ako ng sugod. Ang nangyari naman sa akin, nasobrahan ako. Mga last 10 seconds dun, 10 seconds or 15, sumugod pa ako, nag-dive ako ng 45. Tapos pagka-dive ko, umilag ako ng kasi parang feeling ko hindi tama eh, nag-dive ako. Pagka sipa ako, na-out-in ako, natamaan ako. Umiscore. So ngayon, ang score ata parang lamang siya ng 2 eh. Tinatry ko, sundutin ng 45, talagang iniilalim ko. Kasi tangkad niya, iniilalim ko. Parang ilag ka, tapos sisipa ka. Oo, sisipa. Liliyadin mo talaga. Sabi ko, hindi po pass. Kumbaga, dito na yung paa. Parang ilag kang gano'n, tapos susundot ka ng sipa sa ilalim. Tapos, last 3 seconds, umi-step turning long ako. Parang napanood ko ata yan. Di ba yung story ko? Umi-step turning long ako, tapos tumama. Tapos, gano'n talaga ako nun. Sabi, tapos sigaw talaga ako nung malakas nun. Sino express mo talaga yung Sabi ko, gold ako. Gold ako individual. Sobrang sigaw talaga ako nun. Sobrang saya ko. Wala kang talo nun. May talo ako nun isa. Talo. Yung kaya kami natalo ng championship rin eh. Sa akin rin yan. Galing. Sobrang ang saya ng feeling, sigaw kung sigaw, sabi, ito na yun, ito na yung pinaghirapan namin. Kahit naman siguro ako parang kung ako rin yung na doon, baka mag-tumbling pa ako. Mag-tumbling ka, sigaw ka talaga eh. Ganyan din ako yung squad namin sa Batangas. Naka-armor ako. Kung di man ako nagkakamali, Batangas ata. Tumbling talaga. Pero iniisip ko din, kasi baka mamaya magkamali ako, mauna yung ulo ko. Kasi yung mood mo, di ba? Pero anyways, ang ganda nung pinag-usapan natin. So, kasi sa mga viewers natin, sa mga audience natin, baka may gusto kang sabihin na anything na parang recommendation sa kanila or advice na, alam mo yun, yung parang, syempre, sarap nung yung feeling ng maging champion eh, di ba? And, tayo naman, ang turo naman sa atin is hindi natin sasarilinin kung ano natin, di ba? So, parang dito tayo, ang reason kaya natin natatamasa itong mga bagay ito is to share to everyone, di ba? So, kung meron ka man na recommendation or anything na advice para sa audience natin, pwedeng parang sabihin mo sa kanila. Sa akin, gusto ko lang sabihin yung kung ano yung sinasabi sa akin lagi ng mga coaches ko. Parang pinaghalo-halo ko na lang yun eh. Advice mo, advice ng coach ko, advice ng coach ko dati. Parang lagi nila sinasabi sa akin. First thing talaga, sinasabi na discipline talaga.
sobrang laki ng factor ng discipline Discipline. talaga. Disiplina. Parang, syempre, disiplina sa sarili mo. Syempre, unang-una, kahit ano na ma-achieve mo, parang, nandun pa rin yung babalik ka kung saan ka nanggaling, yung ganun. Huwag kang Syempre pa rin, huwag makakalimot. makakalimot. Parang ganun. Tapos, sinabi pa sa akin nila na parang disiplina tapos enjoy. Dapat nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Kasi yung discipline parang kahit, di ba, minsan, kahit di ka na masaya sa ginagawa mo, di ba, parang gagawin mo siya kasi disiplinado ka. Yung naman, yung parang enjoyment naman for me, parang kailangan masaya ka dun sa ginagawa mo talaga. Parang syempre, nag-i-enjoy ka, maano mo yung mga hirap. Syempre, hindi mo isipin na hirap yun eh. Parang isipin mo, ay, process to, tas masaya ako dito, masaya ako sa ginagawa ko. Parang ganun, syempre, kailangan yun. Kasi maboburnout ka eh. Totoo yun. Nakaka-burnout talaga pag hindi ka... Kailangan, ang alam mo, parang tinutukoy mo yung perseverance. Ayun, perseverance. Yung parang, yung never give up spirit eh. Syempre, kahit pagod na pagod ka na, pero nag-i-enjoy ka, syempre, tatawa ka habang pagod ka, parang ganun eh. Pero dagdag ko lang din dyan. Actually, lagi naman yan sinasabi yung mga advice na yan. Actually, totoo yun. Tama yun. Pero kung titignan pa rin natin, marami pa rin atleta nagsasabing, ang dali lang sabihin yan eh. Pero ang hirap gawin. Ang hirap gawin talaga. Siguro, kailangan nilang maging matured. Kailangan nilang magpaka-matured. Kasi, kung ang utak mo pa rin is yung parang bata, kahit nasabihin sa'yo, disiplina, kain, ganito, hindi mo pa rin gagawin. Kasi gusto mo yung happy-happy, di ba? Pero syempre, kung gusto mo talaga ng change, tsaka ng changes ba, yung for better ba, kailangan marunong ka talaga magtiis. Okay. Maraming salamat sa share mo doon, Jay. Sa napakagandang advice. And ang tanong ko, last question ko, what's next after nitong UAP mo? Anong goal mo? Sa akin, goal ko makapaglaro ng mga big event. Syempre, lahat naman pinapangarap Olympics eh. Olympics, SEA Games, mga ganyan. Mga Asian. Parang na-cancel kasi yung IMAG namin eh. Pero syempre, kung natuloy yung IMAG, sobrang sayo kasi first, parang major competition ko siya. Kasi isang beses pala napag-international, grabe, sobrang saya. Syempre, give free ni God dyan. Thank you. Yeah, to God be the glory. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Guys, see you next time.